praise God for this time na tayo po muli ay tinipod ng Panginoon para tayo po ay makapagpulog ng kanyang salita. And so let us bow down in prayer. Salamat po, O God, sa pagkakataon ito na ibigay sa aming Panginoon. Tama nga, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang taas at madakila dahil, Lord, ikaw po ang napakabuti ng Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. At sa oras na ito, O God, as we sit at your feet, it's our prayer, Lord, na turuan mo po kami muli, Panginoon, so that we can stand on higher ground. Yes. Without your word, without your guidance, Panginoon, hindi po kami magiging matatag. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, dinudulog namin ang mga puso namin sa iyo, gawin po matabang lupa, para po sa ganun doon po maitanim ang iyong mga banal na salita. Salamat po, kumilos ka, Espiritu Santo, sa aming kalagitnaan, at ikaw po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Yes. Father, we thank you so much for your presence, and this is our prayer, Lord, as you just use me as your instrument, O God. Yes. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang good afternoon po. Good afternoon to our online viewers. Thank you for tuning in. At kasama po namin kayo sa paglilingkod everyday. Amen. Mga mag-thumbs up naman yung mga laging nakaantabay. Everyday. God bless you. Hallelujah. Nakaka-bless na talagang nakikita namin na everyday na may service tayo ay nandyan pa rin kayo na nakikinig. So, it is God na inyong kung pinupuri, ang Panginoon po ang inyong itinataas. Amen. So, sa hapon ito, let us learn what the Lord wants us to learn this afternoon, and I would like to speak on holiness. Amen. Kailangan pong malaman natin at maintindihan natin ang tungkol po sa kabanalan. Kasi, ang kabanalan po, mga kaibigan, ay command po yan ng Panginoon. Yan po ay nakasaad sa 1 Peter chapter 1, verse 6, na it is written, be holy because I am holy. So, ibig sabihin, God is demanding and God is commanding na tayo po ay maging holy. Tayo po ay maging banal. Okay? Pwede bang maging banal sa mundong ito na kung saan ay napapalibutan tayo ng mga masasamang elemento? Makikita po natin ngayon kung paano tayo magiging banal. Being holy, ibig sabihin po, is that we are living our lives in a way that reflects God's glory. Ang kabanalan po, mga kaibigan, ay hindi po pagiging tahimik, hindi po pagiging mahina ang boses, ano? Minsan kasi kapag meron tayong impression or meron tayong pagkakaintindi na kapag very soft ang boses ng isang tao, santo piman ka, santa, may mga ganun tayong paniniwala, ano? Wala po sa boses yan, wala po sa kalakasan ng boses, or wala po sa kahinaan ng boses, ang pagiging banal. But kung ang kabanalan po, holiness, is that namumuhay po tayo sa pamamaraan at namumuhay po tayo na nadadakila ang ating Diyos. Ibig sabihin, yung buhay natin, nire-reflect natin ang kadakilaan ng Panginoon. People who do not know God will know God through you. Yan po ang ibig sabihin. Kunwari, hindi nila kilala, hindi nila alam na makapangyarihan ang Diyos. Pero dahil nakikita nila sa buhay mo, makikita na itipanagbiag mo, itipanagbalbaliw ni Apo Diyos, itibiyag mo. Especially if yung mga character natin, lahat tayo ay pangit ang ugali noon. Hanggang ngayon, meron pa rin kapagitan ng ugali natin. But we praise the Lord because from glory to glory, tayo po ay binabago ng Panginoon. And so people surrounding us, nakikita nila yung pagbabago. Kaya, nakikita din nila si Kristo sa ating buhay. Amen? Nakikita nila that it's because we reflect yung buhay natin, nire-reflect natin yung kabanalan ng Diyos. Amen? It is living God's way and in God's will. Yung pamumuhay natin,
is nabubuhay tayo. We are living in the commands of the Lord. We are living in the will of God. Yan po ang ibig sabihin ng kabanalan. Hindi po yung pagiging tahimik or pagiging isolated. Habang nag-iingay ang ibang tao at nag-fellowship, nandun ka lang sa sulok. Kasi gusto mong ipakitang banal ka, hindi po ganun ang kabanalan. Amen? Ang kabanalan po mga kaibigan ay yung the way we live our lives in accordance to the pattern of God or to the model na ginawa po ng ating Panginoon. Holiness is required to enter heaven. Yes, bakit kailangan natin pag-aralan ang holiness? It's because amutan nyo mo, di ba? Everybody of us, kaya't tayo nga pa ng langit, di ba? Gusto natin lahat pumunta sa langit, amen? Amen. Yes, mag-thumbs up naman yung mga nasa online kung gusto nyo din pumunta sa langit. Pero ang problema, tama yung dumadaan sa wall natin sa Facebook minsan. Everybody wants to go to heaven. Ano yung Tagalog yun eh? Marami ang gustong pumunta sa langit. Pero sa church nga, hindi pa sila makapunta. Sa langit pa kaya. Di ba? Mas malayo kaya ang langit kaysa church. Mas malayo ang langit kaysa church. Minsan ayaw ng tao pumunta sa church kasi malayo. Sa langit. Gaano ba kalayo ang langit? Mas malayo ah. So paano na yan? Kung ayaw natin pumunta sa church dahil malayo, so how could we be qualified to enter the kingdom of heaven? Kaya tama din. Minsan yung pagiging pinusupo ng tao, minsan may mga punto din naman. Amen? So, holiness is required in order for us to enter heaven. Yan ang nakasulat sa Hebrews chapter 12, verse 14. Yes, sa Hebrews 12:14, sabi niya, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Okay? Without holiness, no one will see the Lord. The Lord is in heaven. So, ibig sabihin, wala, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Panginoon. We cannot see the favor of God here on earth. It may also speak that no one will see the Lord. Ibig sabihin, hindi natin matatamasa ang mga benefit, ang mga pagpapala ng Panginoon. Amen? Kung walang kabanalan. Amen? Being holy is being set apart. Kaya holiness is being set apart. Tayo na po ay isineparate ng Panginoon. Nung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin, at unti-unti tayong nagsilbi. Unti-unti natin tinupad ang mga bilin niya. Oh, praise the Lord for Sister Jessa. Nagpapabaptize siya kanina. Sabi ko, naiintindihan mo ba ang gagawin mo? Sabi niya naman, oo. Okay? Water baptism is not a command of free believers. It is a command of God. Amen? Bilin po yan ng Panginoon na kailangan natin tuparin. And we should do that because we want to obey the Lord. We want to be right before the Lord. We want to be holy. So ngayon na na-separate na tayo from the world, kasi God took us out of the world. Madilim ang mundong ito, punong-puno ng kasalanan. And so God took us up from the darkness and put us into the kingdom of light. Kaya ngayon, nagsisimula na yung ating pagsisilbi. Nagsisimula na naiintindihan natin ang mga kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. And nagkakaroon na ng inner struggle kasi yung nakasanayan mo is contrast sa gustong ipagawa ng ating Panginoon. That's why, sabi din ng salita ng Panginoon that the will of the Spirit, the ways of the Spirit is always contrary to the ways and will of the flesh. Kaya makikita mo na sa sarili mo ngayon na gusto mong gawin yung dati mong ginagawa pero bawal na. Bakit? Kasi hindi ka ng taga-mundo. You do not belong to the world anymore. You belong to God's kingdom. Kaya yung mga bagay na hindi kasali sa kaharian ng Panginoon, unti-unti na inaalis po ng Diyos sa ating buhay. But salvation is not a one-shot deal. Transformation is not an overnight thing na nabaptize ka ngayon, bukas, banal ka na. Hindi. It takes time and it takes a process. Amen? At yung proseso na yon, yan po, dadaan tayo sa pagdidisiplina,
dadaan tayo sa pagkukorek ng ating Panginoon, dadaan tayo sa fire, the baptism of fire. Ano? Yung mga trials, mga problema, mga rejection, mga testing in life in order to prove our faith and our character in Christ. Amen? So ganyan po mga kapatid, hiniwalay na po tayo ng Panginoon for the glory of His name. Actually, sabi ng Word of the Lord, nakalimutan ko lang kung anong verse yun, nasabi niya doon na yung katawan natin, yung buhay natin, naging kasangkapan tayo ng demonyo. Amen? Naging instrumento tayo ng demonyo noon. Pero ngayon na nakilala na natin ang Panginoon, tayo na ay magiging instrumento ng Diyos. Kung ipinagamit natin ang ating kamay sa demonyo noon, now it is for God's use. To praise Him, to extend to other people, to embrace those who are oppressed, to embrace those who are lonely, to embrace those who are nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga, to lead others to Christ, to show the way. Yan. Kung noon ay ginagamit para magsampal, hindi na ngayon. Amen? Yung bibig natin, ginagamit natin noon para mag-chismis, manira. Ngayon, ginagamit na natin para i-testify ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, yan po ang gamit ng buhay natin ngayon. In order for God's, we are separated. We have been set apart for God's use. Amen? So, paano ba tayo magiging holy? Sabi ko kanina, it is a process. Hindi siya overnight. So, paano tayo magiging holy? Alam niyo, lahat ng katanungan natin ay nasa Biblia din po ang kasagutan. We don't need to read the books na kung ano-ano sa internet o kaya sa Google. Nasa Biblia din ang kasagutan po ng anumang katanungan meron tayo. Sabi niya sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 7. Isa-isahin natin ito kasi ito yung guidelines natin. Paano magiging banal? Kung sinet apart na tayo ng Panginoon, how? Paano tayo magiging banal para maging kaaya-aya tayo sa Panginoon? Unang-una, sabi niya sa verse 1, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, we need to imitate God. Amen? Ito po ang legit na imitation. Dito sa Hong Kong, uso yung imitation, copycat. Louis Vuitton, akala mo, wow, Louis Vuitton, class A pala. Class A imitation. May mga class B imitation naman, medyo hindi, pero yung mga class A imitation, ayan, parang kopyang-kopya. Pero huwag niyong dadalhin sa mga legit na siya kasi mahuhuli kayo. Kaya kung alam niyong fake ang bag niyo, huwag hanggang sa lang, public lang. Huwag niyong dadalhin sa original ng mga nagbebenta kasi baka mahuli tayo. Amen? Pero ang imitation na ito na sinasabi ng Biblia is, ito yung magandang imitation. Sabi niya, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children of God. Kaya pinag-aralan din natin sa DPC natin, sa mga nag-DPC, yung attributes ng ating Panginoon, yung character ng ating Panginoon, kung sino ang ating Panginoon. And God is, diba, si Jesus ang model. Ano ang character ni Jesus? Si Jesus ba ay arrogant? Proud ba si Jesus? Magagalitin ba si Jesus? Swapang ba si Jesus? Greedy ba si Jesus? Hindi. Amen? Jesus is humble. Is a humble, He came to show humility. Amen? Pinakita niya ang pagpapakumbaba. Pinakita ni Jesus yung kanyang pagpapatawad. Yan. Kaya kung nagpatawad na si Jesus, tayo pa kaya? Because when He was hanging on the cross, sabi niya, forgive them, Lord. Forgive them, Father. For they do not know what they are doing. Na-crucify pa siya doon. Tayo, salita lang yung nakakinggan natin. O kaya ano man ang nagawa sa atin, hindi naman tayo na-crucify. But yet, hindi tayo may nahihirapan tayong magpatawad. Pinagkakait natin ang kapatawaran. Pero siguro sasabihin ng iba, kasi hindi mo naramdaman, Pastora. Yes, we understand. May mga pinagdaanan tayo, may mga betrayal tayo. We have our own betrayals. Lahat tayo may mga ginawa ang tao sa atin na masama.
Pero ngayon po, nananampalataya na tayo sa Panginoon, and God is commanding us to be holy. We need to forgive in order for our sins also to be forgiven. Amen? Kasi yan po, we are imitating God. So kung si Jesus ay nagpatawad, magpapatawad din po tayo. Kung si Jesus ay nagpakumbaba, magpakumbaba din po tayo. Imagine Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples. Nakakitaan mo nga yung hari. Di ba? Meron bang hari, even right at this time, walang presidente, na magbabow down para hugasan ang mga paa ng mga kagawad. Oh, kung meron sana, di maganda. Pero that's impossible. Ano? But Jesus, the King of Kings, the Son of God, Jesus is Himself God. Pero ang ginawa niya, nag-bow down siya to wash the feet of the disciples. Talagang He took the lowest of the low to show and to ipakita sa atin, to display humility. At sabi niya sa kanyang mga disciples, do as I have done for you. So ganun din po mga kapatid, magpakumbaba tayo. Kung may mga bagay man na hindi pagkakaintindihan, oh, blessed are those who humble themselves. Amen? Mas maigi na tayo na lang yung mag-humble para hindi na mag-escalate kung ano mang mga issue. Amen? Magpapalain pa tayo ng ating Panginoon. Kaya yan, the imitators of God, we need to be in the image and likeness of God in order to be holy. Kasi yan yung original na pagkakalita ng tao. Ano? Yan ang original na pagkakalita ng Panginoon sa tao. That they are in the image and likeness of God. Pero dahil sa kasalanan, ayan, dumating na ang kasalanan, nagkagulo-gulo na ang buhay ng tao. But we praise the Lord dahil God is bringing us back into His image and likeness in order for us to be holy in His sight. Amen? Ano pa? In verse 2, na naman natin sa verse 2. And live a life of love just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Yan. Live a life filled with love. Oh. Yan. Without love, everything that we do will just be a clanging cymbal. Yan ang sabi na Book of Corinthians. Kahit ang galing-galing mo, kahit lahat na ng skill ay nasa atin, ano? Kahit very articulate tayo, magaling tayong magsalita, magaling tayong mag-preach, without love, we are just a clanging cymbal. Maingay na lata ang ibig sabihin. Kaya, kahit yung pagsisilbi natin kung walang pagmamahal, walang saysay. Kaya sabi niya, live a life of love because God is love. That's why, being a true believer of Christ, there should be no place for anger and hatred in our hearts. That's why we always preach forgiveness. We always preach na mag-let go na lang tayo sa ating mga galit. Amen? No matter how big they are, no matter gaano kasakit ang betrayal na ginawa sa atin, God is telling us to forgive because the God that we are serving is a God of love. Kung ano ang sinusunod mo, who you follow is who you are. Ano ba? You are who you follow pala. You are who you follow. Ibig sabihin, if you are filled with love, if you are full of love, then positive. God is the one you are following. But if you are full of hatred and bitterness and grudges, complaints, ano ba? Anger, galit na galit, irritation, nanggigigil ka palagi, kala mo lagi kang nagme-menopause, no? Yan. Alam na this. Dalawa lang naman ang pwedeng sundin ng tao dito sa mundo. It's either God or Satan. And of course, God is always the good side. And Satan will always keep the bad side. And so, you are who you follow. If you are full of love, ibig sabihin, God is the master of your life because God is God. Luunod ka nga unod, basit nga, balag ka tagmurumuruyot kayo, amomon. Okay? We don't need to spell it for you, sabi nila. Okay? So, God is love.
Kaya nga sabi din ng salita ng Panginoon, if you say that you love me and yet you hate your brother, oh, you really do not know me. Hindi mo ako kilala, sabi niya, hindi ako ang Diyos mo. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at ako ang iyong master, pero kinasusuklaman mo naman ang iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, ang iyong mga kaibigan, or ang pastor mo, or kung sino pa man sa paligid mo, you really do not know me, sabi ng salita ng Diyos. Amen? Good. So we need to be filled with love in order to imitate Christ and in order to be holy. Okay? Merong deadline. Alam naman ng Panginoon na vulnerable tayo na magalit. Kasi He Himself, nagalit din siya. Nung pumasok siya sa temple, tapos ang daming mga nagbebenta doon, ginawa nilang marketplace yung templo. Nagalit si Jesus, binaliktad niya yung mga mesa. Oh, nagalit din siya. Kaya alam din niya na vulnerable tayo mga tao na magalit din. Lalo na kung may rason nga naman. Pero, let's see to it dahil mayroong deadline ang galit natin. Before sundown. Before sunset. Kaya kung nagalit ka ng 8 o'clock a.m. at hindi pa humuhupa, hanggang sunset lang yan. Kapag nakikita mo ng sunset, ay i-let go mo na. Kasi kapag pinatagal mo pa, itinulog mo pa yan, ay bukas galit ka pa rin. Kaya mo yan, may mga, minsan kababangon lang, galit ka agad, wala ka mang ginagawa. Diba? Kababangon lang, good morning, ay, butong na kami ka. Diba? Parang, parang, kagigising lang natin ha, saan na naman nagagaling ang galit nito? Kasi tinulog niya yung galit niya. Kaya pagbangon niya, galit pa rin siya. Oh, kaya may deadline ang galit ng bawat isa. Before sundown, ibig sabihin sa sunset. Kapag nakita mo na, lumulubog na yung araw, pag-let go ka na. Lord, I forgive this person. Lord, patawarin mo ako, nagalit ako sa araw. So that when you sleep, urong ka matulog. Amen? You will be in peace na matutulog. Amen? Hallelujah. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng naghihiling ay mahimbing ang depende na lang. Depende na lang. Okay? So yan po. Another thing in verse 3, sabi niya, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. So you see, improper for God's holy people na magkaroon tayo ng mga immorality sa ating mga buhay or mga impurities, mga kasalanan or pagiging sakim, greediness. Amen? Yan. Pero marami pang kasalanan ang nakasulat sa Bible, hindi lang po ang mga ito. Amen? But then, dito sa ating binabasa, sabi niya, there should be no sexual immorality. Kaya, we praise the Lord because, you know, there are a lot of people, hindi naman tayo perfect lahat. We all have our immoralities. Amen? But we praise the Lord because sabi ng Panginoon, when we let go of the past, when we repent, when we turn away from it and face God, amen? Kaya yun ang gamit ng repentance. Kung tatalikuran natin yung ating mga nagawang kasalanan noon at harapin natin ang Panginoon, God is true and faithful to forgive us. Amen? Sexual immorality, hindi lamang yung act of sexual things ang ibig sabihin ng sexual immorality. Actually, in the New Testament, sabi niya, kung nakita mo lang ang isang tao, maiksi siguro ang skirt o kaya maiksi ang ano pa dyan, and nag-isip ka na agad, nag-imagine ka, you are committing adultery. Amen? Kaya yan, even in our eyes, nagkakasala. Kaya sabi nila, be careful little eyes of what you see. Amen? Kaya yan. That's why in the church, we encourage that we dress properly and modestly. Why? Hindi natin maiwasan. May mga men na dumarating, may mga men sa church, and huwag natin silang ilagay sa kanilang pagkakasala. Amen? You know, people are human. At kung ikaw ang magpuprovoke sa kanila para magkasala, ay let's be careful. Kasi hindi sila magkakasala kung hindi rin naman mayroong na-expose na nakikita nila. That's why we encourage people, especially ladies,
Let us be careful with what we wear. Hindi po tayo maililigtas sa pamamagitan ng ating kasuotan. Amen? Do not have this impression na sa kasuotan ang kaligtasan, kaya pinagpapawalan kang magsuot ng ganyan, o kung ano-ano pa, mga plunging neckline, mga maikli. Pinagbabawalan tayo o sinasabi yung proper dressing natin in order not to stumble anyone. Amen? Imbis na hindi magkakasala yung tao, pero yan, nakikita niya yung legs mo, o kaya may mga na-expose na nakikita niya. Of course, hindi maiwasan ng tao na mag-isip. At we should not be the ones na magpagamit to stumble everyone. Amen? Kaya yan, tinuturuan tayo. Pati sa, hindi lang salita ng Panginoon ang naituturo, pero even our proper dressing. Kaya kung alam mo mababa masyado yung neckline ng t-shirt mo at medyo, let go mo na. Either magaito or aramidin mo na nasnas. Huwag mo nang ipasa. Noon, this is the learning that I have, personal learning ko. Kung mababa o kaya hindi ka aya-aya sa Panginoon, huwag mo nang ipasa. Amen. Kasi na-realize mo nga na hindi ka aya-aya. For you, it doesn't fit already. Na it's not pleasing to the Lord. Huwag mo nang ipasa sa iba to make themselves displeasing to God. Kung alam mo na it doesn't fit to be modest for people of God, huwag mo nang ipasa, gawin na natin nasnas. Ang ipasa mo, yung modest na magagalak ang ating Panginoon. Amen? Dahil yung di ba yan kanina, babae, tinignan na kanya. Apay kanya na kanya na babangata. Di ba? O, ibigay ko na lang sa iyo itong maiksing damit ko kasi maiksi sa akin. Sa kanya ba, hindi kayo maiksi? Di ba? Parang responsibility din natin. Kaya kung alam na natin na o kaya kung masyadong maiksi, maghanap ka ng medyo mas ang height niya para maging modest sa kanya. Pero kung ibibigay mo maiksi sa'yo, tapos ibibigay mo sa ka-height mo, of course, automatic common sense, maiksi din sa kanya. Diba? Yan. Kaya medyo lagyan natin ng common sense ang mga ginagawa natin kahit hindi ko tayo mga ifugaw. Amen? Okay? So, hint of sexual immorality or any kind of impurity. Impurities, these are the sins sa isip, sa gawa, sa damdamin. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na magpalinis every day. Every night there should be repentance. We should be repentant. Mas maganda yung Lord, natutulog ako at kung ano man po ang nagawa ko sa araw na ito na hindi ko kaaya-aya sa iyo. Lord, forgive me. Cleanse me, O God. Amen? Para pagtulog mo, at least, na-let go mo na yung mga impurities mo. Amen? That's why even when we start our service, bago magsimula ang lahat-lahat, bago pupunta ang worship leader at ang cleansing muna. Why? We cannot offer anything to the Lord. We cannot offer our worship to the Lord if there's something na hindi kaaya-aya sa Kanya. That's why in the opening prayer, Lord, cleanse us. Forgive us, Apo. Pakawalan na kami pinagpaspasukan mo. Kung mapapansin niyo yung mga opening prayer, may cleansing doon. It's because we cannot offer anything to God if there's something na hindi po kaaya-aya sa Kanya. Amen? Greed, greed, kasakiman, pagiging madamot, yan. Be careful, sabi niya sa isang parable in the Bible, the parable of the rich fool. Be careful, be watchful, sabi niya. Maging alerto sana kayo sa be careful of being greedy. Mag-ingat kayo. Kasi ito yung parable na kung saan nag-umani siya. Marami na naman siyang ani. Hindi pa naubos yung nasa isang kamalig niya. Hindi pa naubos. Pero meron na naman, dumating na naman ang bagong ani. Sabi niya, ano kayong gagawin ko? Ganito na lang, magpapatay na naman ako ng mas malaking kamalig at doon mo ilalagay. Anong mangyayari doon sa unang ani niya? Wala, nakaimbak lang lahat doon, nakatago lahat. Kung sana wise siya, may bago ka naman ng ani. Why don't you give yung other na harvest mo sa mga nangangailangan, sa mga poor in order to bless them too?
Pero hindi, itinago niya. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? You fool, mangmang ka. What if, sabi niya, what if I will, tonight I will take out your life, sabi ng Panginoon. So sino ang magbe-benefit sa mga inipon? Wala. Ay na siya eh. Sino ang mag-e-enjoy? Sino magkikinabang? Yung mga hindi naghirap. Amen? Kaya yan. Greediness will hinder us from entering heaven. Kaya mag-ingat tayo. That's why always na na-exhort. That's why we get 2 offerings every session. Minsan nagsasabing, yaman to free believers, bakit kaya dalawang beses sila mag-take ng offering? Because we want to exercise para ay delikado ang greed. It is an opportunity not to be greedy. Amen? Kung bakit nag-e-exhort tayo ng offerings para maitatak sa ating isip to share. Kasi ang pagiging greedy, imbak ka ng imbak sarili mo para sa sarili mo lahat, ay yan ang magiging isang hindrance para tayo po ay makarating sa kahayaan natin. Okay? Kaya yan, ang kung bakit tayo kumukuha sa mga kapatid ko, sa mga online, baka sinasabi nyo, grabe naman, 2 beses sa umaga, 2 beses sa hapon, ang offerings, bakit kaya? Ang dami naman. O, ganito po kasi yan, para maintindihan po natin. Yung unang offering, sometimes, may mga iba na hindi pa nakarating dito sa church. So kapag natapos na yun, kung hindi tayo kukuha ng second offering, wala silang opportunity na magbigay din ng handog nila sa Panginoon. Kaya kung sa mga latecomers, for example, hindi nila naabutan yung first offering, ayan, mayroong second offering para ibibigay din nila yung worship nila sa ating Panginoon. Yan po ang una. At ikalawang rason po, it's because even if nagbigay ka na sa first offering, pero habang nagme-message, habang going on yung Word of God, God is convicting you, God is speaking to you. Merong nangungusap ang Panginoon sa kanya to give chance for them to obey whatever God has convicted them of. Amen? Para may, kasi, kung for example, they are convicted, pagbigay ka pa, yes Lord, pagbigay pa ako. Hindi na-exhort ang second offering. Ay, di ba, Lord, next Saturday na lang, or next Sunday na lang. Pag next Sunday, nabaaw yun. Ano ang nabaaw? Nanlamig. Lumamig na. Wala na. Ninakaw na yung demonyo. Alam niyo ang isang ninanakaw ng demonyo? Conviction. Once you are convicted of the Word of God, tapos intantan mo, wala. The next time, wala na, naging matabang na ba? Wala na yung excitement. Amen? Kaya, every time that the Lord convicts you of something, you do it immediately. Kaya yan, si Sister Jess, sabi niya, magpapabaptize po ako. Pwede namang next week, Pastor, sabi niya, hindi magpapabaptize ka na kayo. Kasi baka kung next week pa natin, we do not know what will happen for the whole week. Amen? Kaya kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, obey it immediately. Amen? Kaya yan, we give chance to those na nagmi-minister ang Panginoon sa kanila. So yan po ang gamit ng second offering. Bakit po tayo kumukuha ng second offering? And of course, to encourage people to excel even in the ministry of giving. Dahil yan din ang sabi ng Panginoon, as you grow and excel in speech, in knowledge, in wisdom, in the ministry, see to it that you also excel in the ministry of giving. Kaya yan. Pero hindi po namin naman pinipwersa. Hindi naman po pwersahan na bumababa kami dito na para kunin ang mga pera nyo sa inyong mga wallet. Diba meron na bang gumawa? Wala pa naman, di ba? So far, wala pa naman. Kasi wala naman kaming utos na gano'n. Ang trabaho lang po natin ay mag-exhort at magtulong. It is up to you if you will obey or not. Okay? Amen. Another thing, number 4, obscene stories. In order for us to be holy, obscene stories, foolish talk, and coarse jokes, these are not for you. Kung noon, kung ano-ano pinagkukwentuhan natin, chismisan, sige, buhay ng may buhay, Marites, kawawa naman si Marites, na laging nababanggit. Pagkukwento ng mga kung ano-ano, foolish talk, nonsense,
mga joke na may pinatutunguhan na about sexual, that is considered the immorality. Amen? O kaya, ano pa yun? Yung mga pagmumura. Kung noon galing-galing natin magmura, di ba? Kung nadulas ka lang, may nasabi ka na. Tapos nagulat ka lang, may nasabi ka na namang bad words, di ba? Ang bilis-bilis, kung ano-ano pinagkukwentuhan natin. Pero sabi niya, this is not for you. Wala na. Hindi na para sa iyo ang mga itong bagay. Why? Because God has set you apart. Amen? Hindi na para sa atin to. Kaya tingnan ninyo, yung mga jokes na natin ay nalilinisan. Even yung mga pagkukwento natin ay hindi nakabuhay ng may buhay, kundi mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Instead, let there be thankfulness to God. Yes, imbis na chismisan, imbis na pagmumura, imbis na kung ano-anong pinagkukwentuhan, mga pocketbook, noon kapag nabasa mo dyan pocketbook, ako, o kaya, ano yun? Yung si Cardo ulit. Probinsyano, o kaya ano ka, Batang Quiapo, o ano ka, K-drama. Napanood mo yung ganitong K-drama, ganito. Yun ang kwentuhan. Pero ngayon, hindi na. Amen? Kasi mas maganda na ang pag-usapan natin ay tungkol po sa kabutihan ng ating Panginoon. In verse 5, ano sabi niya sa verse 5? For of this you can be sure. For of this, kung magpapatuloy natin na gagawin ang ating mga binasa, sabi niya, you can be sure that no immoral, no impure or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Amen? Kung pagpapatuloy tayo na magiging, to engage in immorality, magkakaroon tayo ng impurities pa rin, sige pa rin, gagawin natin ang mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon, or magiging sakin tayo, we become lovers. You know, when you become greedy, you become lovers of money. And alam nyo, yan ang sinabi ng Panginoon na kalaban ng pagsisilbi namin. You cannot serve two masters at the same time. Either that you serve money, the love of money, the God of money, or we serve God. Hindi pwedeng, oh Lord, I'm Kristiyano ako, pero sige, kamham ng mga pera ko, nang i-scam ka minsan. Let's be careful. We are already Christians. Saan tayo nga, usahin hindi na Kristiyano tayo nga, pang-scam din ang mga tao. It is, nakakahiya kay Lord. Amen? That's why God said in His Word na, my name is napapahiya. It's because of your own doing. Kayong mga disciples, sabi ng Panginoon. Kasi, nakikita ng tao na tayo ay Kristiyano, nakikita ng tao na simba tayo ng simba, nagpupuri. Pero, nang-i-scam naman tayo ng ibang tao. Let's be careful of this. Amen? Kung kailangan ng pera, be honest. Kung hindi rin lang naman natin babayaran, huwag mo nang sabihin na utang. Hingi na lang. Kasi if utang, you are making the person expect na babayaran mo siya. Kung wala ka rin lang naman pangbayad, mas maganda maging honest na lang tayo. Sabihin natin na, awan din kung kwarta ka talaga. Mabalin na. Baka sobra, baka mayroon kung sobra, Sister Lisa. Kung mga ma-issue yan, kung babayaran ka. Malay mo sa pagiging honest mo. You know the gift of mercy? Mercy is a gift from the Spirit of God. Malay mo, no talaga ka sincere ka, kung honest ka, imbis na ipabayad na, sige, alaan na ito eh. Sa rin, mag-serbi ka. Di ba nag-serbi, may sutibayad na. Yes. You know, it's not hard for people filled with the Holy Spirit of God to exercise mercy. Nung gamin mga adlaw, aglukluko tayo, agrasurasun tayo, anuray mo, agbaw taong awang conviction. Why? You know, there is God with His anointing upon His people, ma-discern da, matlaw-damot lang mo, aglukluko tayo yun. So ano talaga, matlang awang bayad tayo nga, balak tayo nga bayan,
haan nga utang, usaron tayo mag-term, dawat lang mo. Mas maganda, straightforward. Sister Lisa, dumawat ang manti, pantang. Kasakulang ganun. Kararag mo Amen? Nakukuha sa panalangin yan. Amen? Doon maglukluko tayo. Oo, sabi niya dyan, greediness, the love of money. Bakit may nagsisinungaling o nag-i-scam? The spirit behind it is the love of money. Amen? Okay. Ang timasaksakan natin di online sa unti ako di pag-adalan tayo. May mayagan, mas maganda nang masaktan tayo ngayon kaysa yung masunod yung kaluluwa natin sa India. Amen? Okay? So sabi niya, Parsas naman has, yes, yan. Greedy person, immoral, impure, will not have inheritance in the kingdom of heaven. Ano pa, in verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. You see, yung galit ng Panginoon will come to those who are disobedient. Kaya pinag-aaralan natin palagi ang obedience, paulit-ulit. Minsan naiinis tayo, nyaman ni Pastora, may isa lang ang mensahe, si Bishop kaya, isa lang ang versikulo. Matthew 7:21. Pero every time na ituturo niya yun, may bagong revelation. Pero kasi kung babasahin nga naman natin yun, kahit ng dami-daming title ang mensahe natin, it boils down to the truth na hindi lang sa pagtawag, hindi lang sa pagkakakilala natin kay Lord ang kaligtasan, kundi sa paggawa ng kalooban. Amen? Iisang versikulo pero na-summarize niya lahat. In summary, kahit alam natin from cover to cover ang salita ng Diyos, pero wala naman tayong ginawa. Yan. Okay? So, disobedient will reap the wrath of God. Okay? Ano pa? Let's, verse 7. Don't participate, therefore do not be partners with them. Yes. Kaya, let's be careful because, bad character corrupts, bad company corrupts good character. Kahit na binago ka ng Panginoon, naging godly ka, pero tignan mo ang sinasamahan mo, baka mga murmurites, no? Mga murmurites, mga complainites, no? Complain ng complain, murmur ng murmur. Ano? Pero kahit na ganyan na dumadaan ka na sa kabutihan at sa kalooban ng Panginoon, but if you are not careful with the people whom you go with, sabi nga, therefore be careful, do not be partners with these people na nakikigawa ng ganito. But hindi naman natin sinasabi na ano nga ron, itakwil natin sila. Hindi, ipanalangin natin sila. Amen? Ipanalangin natin sila para sila ay makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? And Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Malapit na po tayo matapos. Philippians 2 verse 5 to 8. Yan. Ano ba? You must have the same, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Dapat isang isip lang tayo. Nakikiisa tayo sa isip ni Kristo. Nakikiisa tayo sa puso ni Kristo. We should have the heartbeat of God. At kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, yun din sana ang kagustuhan natin. At ano ba ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Yan, i-share natin. I-share natin ang kanyang salita, i-share natin ang kanyang kabutihan sa mga tao para sila din ay makakilala kay Kristo. Maging magliwanag tayo. No? Ginagamit tayo ng Panginoon to be light of this world. Okay? Ano pa? In next verse, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Yes, ito din. Diyos siya, pero hindi siya umastang Diyos, sabi niya dito. Kundi nagpakumbaba siya. Alam niyang Diyos siya, pero hindi niya ipinaglaban na, ay, Diyos ako, dapat hindi ako mamamatay, Ama, kasi Diyos ako. Eh, kung ganun ang naging attitude ni Kristo, wala. Impyerno lahat ang patutunguhan natin. Because there's no redemption, wala tayong redeemer. Eh, kung hindi tumupad si Kristo sa calling niya, na mai-crucify siya sa cross. At sasabihin niya na, ay, hindi pwede, pareho lang tayong God. Sabihin niya sa kanyang,
Diyos Ama, ay wala tayong kaligtasan. Pero ano ang ginawa niya? He yielded. He yielded to the call of God. He yielded doon sa purpose kung bakit isinugo siya ng ating Diyos Ama sa langit. Amen? Kaya yan, ganyan din po tayo mga kapatid na kahit nasa leadership tayo o kaya kahit na meron tayo mga ginagamit tayo ng Panginoon, whatever it is na level, maybe ministry coordinator, cell leaders, ano pa, pastor or pastoring leader, it's the position should not be a license na maging bossy tayo. Amen? Na i-take advantage natin ang mga tao. But let's learn from Jesus na who is very God in the very nature of God, but then He did not consider Himself equal with God. But ang ginawa niya, nagpakumbaba siya, and He did, nagpakababa siya in order to display who God is and to display the power and the character of God. Amen? Next verse please. Anong sabi niya? But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Yes. Diyos siya, pero nagpakababa, and He became a servant. Kaya yan, sabi ng Panginoon, if you want to be great, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Amen? Pero kung boss-bossy ka, utos ka lang ng utos, wala kang ginagawa, at gusto mong maging great, ay hindi yan ang pagiging great. Ang pagiging great ay pagiging servant of all. And last, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Yes! Yan. Yan din ang bilin ng Panginoon sa atin, that since we have been set apart for the glory of the Lord, yan, ine-expect din ng Panginoon na even to the point of death, even unto death, huwag natin bibitawan ang ating pagsisisi sa Panginoon, kundi mag-persevere tayo. Let us endure and let us persevere, because those who will persevere will have the crown of life, which is the eternal life. Amen? Yan. Meron po ba tayong naintindihan? Okay. So I hope po na meron po tayong naintindihan sa hapong ito, at magpatuloy tayo to live in accordance with the will of God. Let us continue to be holy, not on our own, because we cannot be holy. Hindi tayo pwedeng maging banal na sarili lang natin. We need the power of the Holy Spirit. That's why we always teach about the infilling of the Holy Spirit, na dapat puspusin tayo, that i-feel tayo ng ating ng Holy Spirit, because without the Holy Spirit, we cannot be holy. Amen? We cannot be obedient. Holiness kasi is obedience to the Word of God. Holiness is obedience to the commands of the Lord. Being loyal to God, making God a priority in our life. Amen? So yan po, ang calling ng bawat isa, for us to be holy in the Lord until He comes. So, sana po may naintindihan po tayo, and before po na ibalik po sa ating MC, let's bow down in prayer. Yes, Lord, we thank you so much for this message, O God. We thank you, Lord, dahil napaalalahanan po muli kami tungkol po sa bilin mo na maging banal po kami, O God, for the glory of your holy name, Lord. Father, continue to help us to do your will, to follow your ways, O God. And Lord, continue, O God, to fill us with your Holy Spirit, para po sa ganon, habang kami po ay nabubuhay, maging banal po kami, Panginoon, maging obedient po kami sa iyong mga kalooban sa ating mga buhay, O God. Lord, help each one of us as you fill each one of us. Kung ano man po ang mga bagay na hindi pa po na-explain ng maigi, Panginoon, I just pray for your understanding to rest upon your people, that as they meditate, as they read their Bibles, O God, Lord, may your understanding and wisdom come upon them, O Lord, para mas maging malago pa, mas maging malalim pa ang pundasyon ng kanilang mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon, ikaw lamang ang aming dadakilain, O God, sa aming buhay, in Jesus' name. Amen and amen.